totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Super Radio. DZBB, Super Radio #1. Alas 3:30 ng umaga. Well, ang dapat gagawin is summon ng DFA, Alright. Department of Foreign Affairs, yun ambassador. Yun ang ginawa sa ambassador natin sa Beijing eh. Tama. Sinomon eh. Dapat isomon. Tapos pag mag-expel tayo ng embassy official, yung lower ranking muna. Hindi maganda yung diretsyo agad yung pinakamataas. Hindi ginagawa yun. Although you can do it, pero it's not advisable. Hindi siya nakakatulong na may ayos at gumanda ang relasyon ng Pilipinas at China. Yun ang dapat na papel ng ambassador bilang diplomat ay pagandahin ang relasyon. Kaya lang mukhang ito, ang pakay niya, bantayan, magmatsyag sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito in terms of strategy and military might. Kaya very hostile siya, hindi siya diplomat, disrespectful, I would say, to the host country. I'm not saying na walang expulsion. Mag-umpisa ka sa mababa and then you calibrate, graduate it. Pero yung pag-una, i-expel mo agad yung ambassador, yun, ginawa mo ng the strongest action. Hindi dapat ganyan. Pumunta ka Mag-umpisa kagad ka sa mga nag-last. other lower officials, no? Nag-last. Ganyan ang ginagawa. That's the practice. Well, talagang ang pakay nila yung geopolitics yung kanilang away sa Estados Unidos, establishment of the superpower. Kaya nga sabi ko nga, hindi ako galit sa mga Chinese. Ako'y lumaki sa isang Chinese school, nag-aral sa Chinese school, mahal ko ang aking mga Chinoy friends. Ang galit po ako kay Xi Jinping at sa kanyang expansionist government dahil sila po expansionist. Walang respeto sa UNCLOS, walang respeto sa soberenya ng Pilipinas. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Lunes, ikalawa na sa buwan ng Pebrero, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, naritong mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo naman nagbabagang balita, Pangulong Bongbong Marcos nilinaw na nagpapagaling na siya mula sa diverticulitis. Pagsusulong ng charter change hindi pa napapanahon at kailangan munang pag-aralan ayon sa ilang mambabatas. Kontrata ng Alpha and Omega Corporation na pagbabayari ng Diskaya sa nakatiwangwang na Malabog flyover sa Daraga Albay, tinatapos na ng DPWH. Kagawaran pipiliting tapusin ng proyekto sa loob ng 2 taon. Mga Pilipinong nagsasalita para sa kapakanan ng China dapat magparehistro batay sa umiiral na Foreign Agents Act para hindi maharap sa multa o parusa ayon sa isang dating maestrado ng Korte Suprema. Department of Education iginit na wala silang patakaran tungkol sa automatikong promotion o pag-angat sa susunod na baitang ng mga mag-aaral kahit hindi pa sila handa. Bilang naman namatay sa paglubog ng Roro vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan, umakyat na sa 40 ayon sa Philippine Coast Guard. Nawawalang tauhan ng Philippine Coast Guard, isa sa mga na-recover na bangkay ng mga otoridad. Ilang bahagi ng EDSA sa Quezon City isinara kaugnay ng konstruksyon ng MRT Line 7. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang bagong vlog na siya'y nagpapagaling na mula sa diverticulitis. Ayon kay Pangulong Marcos, maganda ang assessment sa kanya ng mga doktor kung saan wala umano siyang
seryosong karamdaman at kailangan lang ulit magpalakas. Habang pabiro din itong sinabi na siya ay namayat na dahil sabaw lang ang kanyang kinakain sa nakalipas na ilang araw na tila para na rin siyang nagyeta. Matatandaan na ilang public engagement ang hindi nadaluhan ng Pangulo kasunod ng rekomendasyon ng kanyang mga doktor na magpahinga dahil sa diverticulitis. Umaga na, balita na! Giniit ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na dapat munang pag-aralang maigi ang charter change bago ito muling buksan. Ayon kay Ejercito, mahirap at mapanganib kapag binuksan ang usaping charter change matapos na palutangin ulit ito dahil sa pagpapatibay ng Korte Suprema sa desisyong unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Open po ako dyan, especially on the economic provisions para yung mga restrictive ay na provision ng ating constitution, kailangan ma-update na rin to Our constitution was written almost 40 years ago. So kailangan ma-update na rin to the changing times. Kaya open po ako dyan. Pero pag-aralan muna natin kasi hindi, sabi ko nga pag binuksan mo yan, maaaring mabuksan na rin yung ibang mga bagay, Hindi lang yung isang provision. Kasabay nito, iginiit ni Ejercito na inirespeto niya ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala siyang bahagyang nag-overreach o nasobrahan ng kaunti ang Korte Suprema dahil ang pagdedesisyon sa impeachment process ay trabaho na ng Kamara at Kongreso. Naman sa batas na talagang yan ay pangunahing trabaho at responsibilidad ng Kongreso. Magsisimula sa House tapos ang Senadong magiging purado. Maliwanag yan. At siguro gusto natin respetuhin po ang ating Korte Suprema bring po equal badge. Pero in a way ay agree din na talagang may overreach ng kaunti. Dahil yan po ay dapat itong impeachment process ay talagang kumbaga turf na dapat yan ng Kongreso at ng Senado. Ang tinig ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Umaga na, balita na! Hindi pa napapanahon ang pagsusulong sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Ito naman ang sinabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, kasunod na rin ang muling paglutang ng naturang usapin dahil na rin sa desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sendanya, ikinababahala ng grupong Akbayan na baka magamit ang tsatsya sa mga tinatawag na anti-people amendments. Ayon sa Akbayan, tingin natin talagang hindi ito yung panahon para sa charter change. Una, wala nang panahon. Tapos pangalawa, alam naman natin na pag binuksan ng usapin ng pagbabago ng konstitusyon, abay kung saan pwedeng pumunta na yan. At yung greatest fear natin ay magamit yung pag-amenda sa konstitusyon para sa mga anti-people na mga amendments sa ating konstitusyon. Yan nagtinig ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Umaga na, balita na! Walang usapan ng charter change o tsatsya sa Malacanang. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni Senate President Tito Soto na susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon o tsatsya. Ito matapos katigan ng Korte Suprema ang desisyon nito noong Hulyo ng nakaraang taon na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, nakatuon lang ang Pangulo ngayon sa ekonomiya at hindi pinag-usapan ng tsatsya sa huling meeting nito sa economic team niya noong Biyernes. Pero kung may mga nagawa ng hakbang tungkol sa tsatsya ay aaralin ito ng Pangulo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Tinatapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kontrata ng Alpha and Omega Corporation na Madiskaya sa Malabog Flyover sa Daraga Albay. Etong sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon kasabay ng kanyang pag-inspeksyon sa naturang flyover sa ikalawang bahagi ng kanyang inspeksyon sa Maharlika Highway sa lalawigan ng Albay at Sorsogon. Ayon kay Dizon, pipiliting tapusin ng DPWH sa loob ng 2 taon ang konstruksyon ng nakatiwangwang na flyover. Kasunod ng utos ng Pangulo na tiyaking lahat ng pampublikong infrastruktura ay matatapos sa nakatakdang timeline at kasunduan ng pamahalaan. Nabatid na 2021 pa umano sinimula ng proyekto pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos na magpapaluwag umano sa trapiko mula Bicol International Airport patungo Maharlika Highway. Sinabi ng kalihim na ngayong Pebrero ay magkakaroon na ng panibagong bidding para sa proyekto.
malaking problema talaga tong dinadanas natin dito sa Bicol kasi ang daming SunWest at ang daming high tone na nandito. Naram naman natin, hindi na pwedeng mangontrata yung SunWest sa high tone ngayon kasi may mga kaso na, frozen na lahat ng accounts niyan. Ngayong February, papabid na natin ang bago. So, may pondo naman to for 2026. Kailangan na nga ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. Tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pinamamadali ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng itinatayong Bicol Regional Hospital sa Legazpi, Albay matapos siya itong inspeksyonin. Ayon kay Dizon, nababagalan siya sa pagtatayo ng nabanggit na ospital na ngayon ay nasa 4 pa lang sa 10 palapag ang natatapos. Sinabi rin ng kalihim na katulad ng ilang legacy hospital na ipinapatayo ng pamahalaan sa Metro Manila, dapat itong bilisan na dapat ay matapos ng 2027 o 2028. Sinabi naman ni Albay Governor Noel Rosal na malaking tulong sa kanila ang ospital. Sometimes we have more than 600 patients at one time. So ang kaya nang nitong available natin is about 300 to 400 lang. So malaki ang backlog natin. Kaya nakausap ako kay Secretary, kailangan i-fast track natin ito. Tinig ni Albay Governor Noel Rosal. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Napapanahon na nga i-update ang Foreign Agents Act na kailangang magparehistro ng isang foreign agent o Pilipino para malaman ng gobyerno kung may kasunduan ito na magsalita para sa kapakanan ng isang bansa. Iyan ang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio para mapilitan ng mga nagsasalita pabor sa China na magparehistro alinsunod sa naturang batas. Yung Foreign Agent Registration Act natin, 1979 pa yata o earlier. It has never been used. Dapat i-update yon. So lahat nitong mga mga Filipinos na who are echoing China's views on the West Philippine Sea, they have to register if they were requested or they have an agreement with China to propagate, to disseminate the views of China in the Philippines. Binigyan din ni Carpio na kailangan magparehistro ang mga foreign agent para malaman ng publiko na bayad sila sa kanilang ginagawang pagpapakalat ng impormasyon na pabor sa China. Kasi ngayon, they're taking off our freedom of expression na sinasabi ko ito. Pero yung pala, bayad na to say those things. Okay. So dapat mag-register sila para malaman ng tao na ito, bayaran ito ng China, kaya sinasabi niya yan. Kaugnay naman sa balak ng ilang mambabatas na ideklara na persona non grata si Chinese Ambassador Jing Quan, sinabi ni Carpio na dapat ipatawag muna ng Department of Foreign Affairs ang nasabing ambassador dahil iyon ang tamang proseso. Well, ang dapat gagawin, isomon ng DFA, Department of Foreign Affairs, yun ambassador. Yun ang ginawa sa ambassador natin sa Beijing sinomon Dapat isomon. Tapos pag expel tayo ng embassy official, yung lower ranking muna. Hindi maganda yung diretsyo agad yung pinakamataas. Hindi ginagawa yun. Although you can do it, pero it's not advisable. Ang tinig ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Umaga na, balita na! Binigyan din ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na nakabatay sa mga dokumentong aksyon ng mga barko ng China ang kanyang mga pahayag sa nabanggit na bansa. Ayon kay Tariela, nakabatay umano ang kanyang mga pahayag sa pambobomba ng mga ito ng tubig, paggamit ng military grade laser at delikadong pagmamaniobra ng mga barko ng China na nagdadala ng panganib sa mga mangingisda at sa mga tauhan ng PCG. Patuloy rin naman nga binabaliwala ng China ang pagrespeto sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
na nakaapekto sa relasyon ng dalawang bansa at hindi ang mga aksyon ng gobyerno ng Pilipinas para depensahan ang jurisdiksyon sa katubigan at sa mga Pilipino. Binigyan din ni Tariela na ang katotohanan at pananagutan ay hindi paglikha ng tensyon kundi mga responsibilidad. Matatandaang sa social media post ng Embahada ng China, sinabing nagkakalat si Tariela na maling impormasyon at paninira sa imahe ng China at sinabi ring kalabasan ng paggamit ni Tariela ng dinoktor umanong imahe ni Chinese President Xi Jinping. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Walang patakaran ang Department of Education o DepEd tungkol sa automatic promotion o pag-angat sa susunod na baitang ng mga mag-aaral kahit hindi sila handa. Binigyan diin ni DepEd OIC Undersecretary for Learning and System Carmela Oracion na nakatutok sila sa paghahanda ng mga bata o mag-aaral at pagpapabuti sa mainstream education. Siguro po nagkaroon ng mga nagkaroon ng perception ng mass promotion sa ating field. Marami din pong dahilan dito. Halimbawa, siguro nangangailangan sila ng maraming approval ang ating mga guro upang mag-retain ng bata o kaya ay masusi silang sinusuri sa kanilang desisyon na mag-promote ng mga bata. Pero wala po tayong polisiya ng automatic promotion. Sinimulan na rin nila ang remediation measures noong summer sa pamamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program kung saan tinutugunan ang pagkatuto ng mag-aaral at pinalalakas sa mga pundasyong kasanayan ng mga mag-aaral. Implementation ng ARAL program po natin ay talagang matindi. Lahat ng mga batang hindi handa batay sa kanilang beginning of school year assessment ay sumasailalim sa ating remediation programs. At ang mahalaga po sa ating remediation programs ngayon, mayroong materyales ang ating mga guro na humahawak ng remedial students at materyales din po para sa ating mga bata. Tinig ni DepEd OIC Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion. Umaga Na, Balita Na! Uumpisahan ng Department of Education ang paggamit ng non-transmutation grading system mula sa grade transmutation para sa marka na mag-aaral sa susunod na school year. Ayon kay DepEd OIC Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion, sa grade transmutation, ang raw score o aktual na nakuhang score ng estudyante ay kina-convert gamit ang pamantayan kung saan ang pinakamababang pasang marka ay 60 at ang pinakamataas ay 100. Sa halip na numeric, magiging descriptive o ilalarawan na ang kakayahan ng isang mag-aaral sa early grade. Inaalis natin ang kabataan sa isang senaryo na ang grades ay nakakatakot, nanunukat, or nagja-judge sa kanila. So descriptive po muna tayo sa ating lower grade. Ang non-numeric po ay sa ating early grade. Descriptive po ito. Sasabihin kung ano na ang kaya ng mga bata. Kung halimbawa sa math po tayo, sasabihin natin na nakakapag-add na ng 1-digit numbers. May budget din ang DepEd na pambili ng storybook para sa mga mag-aaral sa grade 1 hanggang grade 3. Lain itong makadagdag sa kaalaman at pagmamahal sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Sa mainstream programs po natin, halimbawa po dun sa Key Stage 1 na tinatawag natin, ang grades 1 to 3, in support of their lessons po, ang DepEd ay nagpadala ng budget sa ating mga divisions at paaralan na makakabili sila ng storybooks. Napakahalaga po na to be able to develop love for reading ay may talagang mababasa yung mga bata. Ang tinig ni DepEd OIC Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Oras mga kapuso, alas 3:48 ng umaga. Umaga Na, Balita Na! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi
patitinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025. Sa AM station, ang Super Radio DZBB. Sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025. Sa AM station, ang Super Radio DZBB. Sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Ito po si Wang de la Peña. Salamat mga kapuso sa inyong palagiang pakikinig. Ang Super Radio DZBB ang number 1 sa buong taon ng 2025. At ngayong 2026, tuloy lang ang aming paglilingkod on air at online para lahat ng dapat nyong malaman tungkol sa nagaganap sa ating bayan ay inyong agad napapakinggan ng buo sa detalye, buo sa katotohanan. Umaga na! Balita na! Tanggap tayo ng DZBB Last Report! dalawang individual patay sa insidente ng pamamaril sa Novaliches, Quezon City. Detalye mula sa ating kasamang si Olan Bola. Olan! 2 tao ang patay sa insidente ng pamamaril sa Quezon City. Ayon sa pulisya, mga biktima ay isang 28 anyos na motor rider at isang 24 anyos na criminology student. Nangyari ang krimen sa Villareal Street sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Dapat din na pinagbabaril ng mga suspect na sakay ng motorsiklo ang motor rider sa lugar. Naisugod pa sa ospital ang rider ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan. Habang ang estudyante naman na papunta sana sa kanyang kasintahan nang madamay sa putukan. Nagbibisikleta lamang sa lugar ang biktima ng tamaan sa kanyang hita at naisugod din sa pagamutan ngunit binawian din ang buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation upang mapanagot ang mga suspect. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report! Umaga na! Balita na! Sa iba pang balita, umakyat na sa 40 ang bilang ng kumpirmadong namatay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa katubigang bahagi ng Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, kanilang dinagdag sa bilang ng mga namatay ang bangkay ng 6 na buwang gulang na sanggol na babae na itinurn over sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Basilan noong January 26 bago ito dalhin sa Zamboanga City. Kasabay nito kinumpirma rin ng PCG na kabilang sa 3 bangkay na na-recover ngayong araw o kahapon ay ang labi ng isa nilang tauhan. Nananatili naman sa 360 ng bilang ng mga nakaligtas sa paglubog ng barko habang wala pang eksaktong datos kung ilan pa ang hinahanap. Sa ngayon, tuloy pa rin ang search and rescue operations ng PCG kaugnay ng paglubog ng barko at tiniyak ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Ito'y para matiyak ang tamang datos at report, gayon din ang paghawak sa mga natatagpuang nasawing pasahero. Umaga na! Balita na! Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang paglubog ng Roro vessel na MV Tricia Kirsten sa Basilan. Ayon kay Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard,
Kanila na rin binubusisi ang manifesto ng barko at ang mga impormasyon mula sa mga kamag-anak ng mga biktima. Sinabi ni Cayabyab na mayroong pangalan na nakalagay sa manifesto pero hindi nakasakay sa barko. Mayroon ding wala sa manifesto pero kabilang sa mga nakaligtas o kaya sa mga namatay. Tulong na po yung ating investigation at ang direktiba naman po ng Secretary of Transportation, this will be a full-blown investigation together with Marina para makita po ang lahat ng anggulo kung paano po at bakit nangyari ang insidenteng ito. Base rin naman sa mga natanggap nila impormasyon mula sa mga pasero, may ibang pasero na sa loob na ng barko kumuha ng tiket at hindi nakapirma sa manifesto. Pagdating po sa ganitong mga panahon, may pagkakataon talaga na marami talaga ina-expect nating pasahero. So dapat sistematiko po ang pagbili, ang pagbigay at pagsulat po sa manifesto. Again, ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard, upon receipt of the Master's Declaration of Safe Departure, including the manifest of the passengers and even the crews, should be testified po by the captain before submitting to the Philippine Coast Guard. Ang tinig ni Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Sinara simula kagabi ang ilang bahagi ng EDSA sa Quezon City dahil sa paglalagay ng tinatawag na turnback steel box girder kaugnay ng konstruksyon ng MRT-7. Sa ulat ng GMA Integrated News, maapektuhan ang mga bahagi ng EDSA sa North Avenue, West Avenue at North EDSA mula sa tapat ng isang malaking mall sa lugar hanggang sa itinatayong Unified Grand Central Station. Isasara ang 2 linya ng northbound lane ng EDSA patungong Balintawak, Quezon City hanggang May 8. Habang isasara rin ang 2 linya ng southbound lane patungong Cubao, Quezon City mula February 15 hanggang May 18. Isasara naman ang North EDSA mula sa isang malaking mall sa lugar hanggang Unified Grand Central Station mula sa 10 p.m. hanggang 4 a.m. mula ngayong araw hanggang May 19. Ilang bahagi rin ng EDSA West Avenue isasara sa mga nabanggit na oras mula March 24 hanggang April 29. Magpapatupad naman ang MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista gaya ng Quezon Avenue, Mindanao Avenue, Visayas Avenue at West Avenue. Magpapatupad din sila ng zipper lane sa tuwing mayroong full closure ng mga kalsada. Umaga na, balita na! Pinag-aaralan na ni MMDA General Manager Nicolas Torre III kung paano pa palalakasin ang Bike to Work campaign sa Metro Manila. Ayon kay Torre, malaki kasi ang may tutulong sa kalusugan ng mga manggagawa at mga empleyado ang paggamit ng bisikleta lalo't hindi namang kahabaan o kalayuan ng Metro Manila. Malaking tulong din ito, ani Torre, para mapanatili ang malusog na pangangatawan at malaking katipiran sa gastos. Kailangan lang ng support system at pasilidad ang mga ahensya. Kaugnay ng kampanya tulad ng pagkakaroon ng shower room upang magamit ang mga empleyadong nakabisikleta. Ayon kay PIO o Pio Fortuno Jr., founder ng Tiklop Society of the Philippines, isang grupo ng mga bike enthusiast, isinusulong nila ang protected bike lane para sa kaligtasan ng tulad nilang mga namimisikleta. Nais ni Torre na matalakay din sa pagpupulong sa MMDA ng Metro Manila o Metro Mayors kung paano mapapakinabangan at mapalalakas ang Bike to Work campaign. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa Nipah virus na naitala sa India. Ayon kay sa Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, walang aktibong kaso ng Nipah virus sa bansa at wala rin silang naitatala o namomonitor na may sintomas nito sa bansa. Sa tingin naman ng mga opisyal sa bansang India, kung saan naitala ang kaso ng Nipah virus ay contained na ito. India na rin po ang nagsabi na 2 lamang, mali pala yung bilang nila nung una na 5. Ang kanilang kumpirmado lang ay 2 na kaso at ang kanilang contact tracing and isolation ay nakaabot na ng halos 200 kung saan lahat ay nag-test ng negative. For all intents and purposes, sa pananaw ng India, contained na ito. Dagdag pa ni Domingo, hindi naman bago ang Nipah virus sa bansa dahil 2014 nang maitala ito sa bansa pero hindi na muli itong nagkaroon ng aktibong kaso. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Antabay na mga kapuso, susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Inyong narinig ang kabuuan ng nagbabagang balita
Dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na! Balita na! DZWB #1 sa Mega Manila.